Good day mga bossing! Naghahanap ba kayo ng mura at di kalidad na tint? Pero wala kayong time lumabas para mag-canvas at pumunta sa mga shop para lang makahanap ng tint na babagay sa inyong mga alagang sasakyan. Yung tint na ang pinaka-importante ay ang privacy, heat rejection, at UV protection, syempre mga bossing. Baka kami na ang hinahanap nyo mga bossing. Tara, pag-usapan natin yan. Okay, usapang tint syempre mga bossing, no? Unang-una mga bossing, nag-o-offer po kami ng home service within Metro and Mega Manila. Well-trained and professional tint installer mismo mga bossing. Siyempre sa loob ng trabaho namin mga bossing, talagang iniingatan namin ang pag-install ito. Kasi hindi ito basta ini-install lang mga bossing. Gumugugol kami ng maraming oras para lang masigurong maayos, malinis, at di kalidad ang ating trabaho mga bossing. At ito na nga ang good news mga bossing kung sa amin kayo magpapatint, no? Nag-offer po tayo ng free cleaning sa old tint kung meron man yung dating tint or stock pa yan galing kasa. Syempre, papalitan natin ng tint dyan at may mga maiiwang adhesive dyan na galing sa lumang tint. Free cleaning na po tayo dyan mga bossing, no? At sa lahat ng mga malalapit sa ating area mga bossing, nag-offer din po tayo ng free home service. No hidden charges yun mga bossing, ha. At share ko lang din sa inyo mga bossing, no? 11 years na rin nga pala akong tint installer kaya masasabi kong gamay ko na ang lahat-lahat ng gagawin ko sa aking trabaho. Kaya naman kung interesado kayong panoorin ang aming video mga bossing, tara, samahan nyo kami. Kami nga po pala ang home service tint installation for car, home, and office. So ito po yung mga sample ng mga gawa natin mga boss, no? Pwede nyo rin i-check ang aking Facebook at ang aking Facebook page mga bossing para makita nyo ang iba pa nating mga ginagawa patungkol nga rito sa ating trabaho na tint. Kaya naman for today's video mga bossing, ipapakita namin sa inyo kung paano kami mag-install ng tint sa mga minamahal yung sasakyan. Share ko lang din pala sa inyo mga bossing, no? Nakamotor nga lang pala kami kapag nag-home service kami sa aming mga kliyente. So madali namin kayo mapupuntahan mga bossing kahit traffic pa yan. At syempre wag kayong mag-alala mga bossing, maingat naman kami sa pagmumotor para safe kami makapunta at safe din kami makauwi. Ingat lang tayo palagi mga tolls. Okay game, so ang first step nga pala namin mga bossing ay sinusukat muna namin ang mga glass window bago kami magtabas ng tint. Pangalawa mga bossing, lagi namin sinisiguro na laging bago ang aming cutter blade na aming gagamitin. Para maganda ang tabas ng ating tint at para masiguro na hindi nakakagasgas ng salamin. Kasi kapag gumamit tayo ng mapurol na cutter mga bossing o kaya yung gamit na, yun yung number 1 na nakakagasgas ng salamin mga bossing. So pangit tingnan nyo na syempre hindi natin gusto mangyari sa mga gawa natin yun mga bossing. Kaya naman sinisiguro namin palagi mga bossing na laging bago, laging matalas ang ginagamit naming cutter. Para masigurong safety at swabe ang daan ng ating mga cutter mga bossing at hindi tayo makadamage ng mga salamin. At sa puntong ito mga bossing, pinapakita ko lang sa inyo kung paano kami mag-pattern ng mga tint, lalo sa mga panglikod at mga pang windshield mga bossing. Kaya naman ginagamitan namin ng heat gun blower yan mga bossing, para masiguro ang pagkakalapat o pagkakahulman ng ating tint. Kaya naman kapag hindi natin yan hinulman ng heat gun mga bossing, magiging useless lang din ang pagkaka-install natin yan. Dahil hindi natin yan mailalapat ng maigi mga bossing kasi iba po ang hulman ng mga pang windshield at panglikuran. Kaya importante talaga na hinuhulma ito sa heat gun. At syempre ipapakita rin natin sa inyo mga bossing kung paano tayo mag-pattern ng mga door glass. Dito naman syempre kailangan maingat pa rin tayo sa pag-cutting at syempre dapat saktuhan lang yung mga clearance. Siyempre, sino ba naman ulit yung may gusto na may mga awang-awang o kaya sigsag yung cutting mo dyan? Sure naman ako, siguro sa inyo walang may gusto nun, di ba mga boss? Okay game, ito na naman mga bossing. So ipapakita ko sa inyo ulit kung paano kami mag-pattern ng windshield. Same procedure pa rin mga bossing kagaya nung napanood nyo kanina nung nagsusukat ako dun sa likuran. So ganun ulit mga bossing, sinusukat natin sa labas. Nga pala, baka ngayon ka lang nakapanood ng nagsusukat ng tint mga bossing o nag-i-install, no? So ayan mga bossing, sa labas talaga namin yan sinusukat kasi minsan nagugulat na ako magsasabi yung client namin na ay sir, sa labas po ba yung kinakabit? Biro lang, pero nangyayari talaga yun eh. So syempre, ina-explain natin yan na sinusukat lang natin yan sa labas. Tapos sa loob din natin yan ikakabit. Kasi hindi ho talaga advisable na sa labas natin ikakabit yan mga bossing. Unang-una pag windshield. Siyempre tatamaan ng wiper yan mga bossing, so magagasgas. At siyempre pwede rin siyang matuklap kapag nasa labas. Kaya naman ngayon kung first time nyo palang magpatint mga bossing, binibigyan ko na kayo ng idea kung paano yung proseso namin sa pag-install namin ng tint. At dahil nga home service tint tayo mga bossing,
Hindi tayo maarte sa mga parking, lalo kung street parking lang tayo nakapark. Kagaya nitong nasa video ko, syempre street parking lang talaga to mga bossing. Nakita nyo naman, kalsada lang siya, tapos marami pang dumadaan. At kahit exposed pa nga sa araw yung garahe nyo mga bossing, o masikip man yan, nagagawa naman yan ng paraan, hindi natin yan naayawan mga bossing dahil trabaho natin yan. Ganun. Ang hindi lang naman natin kayang gawin mga bossing ay yung garahe na walang silong kapag maulan. Siyempre mga bossing, mahirap po mag-install ng tint kapag maulan. Pagka ganun po, nire-reskid na lang natin kapag maganda ng panahon. At gaya nga ng nabanggit ko kanina mga bossing, kung sa amin po kayo magpapatint, free cleaning na po tayo sa paglinis ng old tint mga bossing. So kahit luma pa yan, stock yung tint nyo, so kailangan natin i-replace, tatanggalin natin yung luma. Siyempre kami nang bahala sa paglilinis mga bossing, sagot na namin yan. Ganito nga pala yung proseso namin mga bossing sa paglilinis ng old tint. May mga naiiwan pong mga adhesive dyan mga bossing, ayan po kung napapansin nyo. Yung mga parang puti-puti na tinatanggal namin dyan sa window na yan. Yan po yung mga adhesive ng old tint mga bossing. So ito again mga bossing ang ginagamit po namin panglinis ng window mga bossing is laging bago yung cutter para hindi ho nakakagasgas ng window or ng glass. Ayos ba mga bossing? Bago nga pala tayo mag-install ng tint mga bossing, sinisiguro natin na talagang malinis ang window or glass na ating lalagyan ng tint. Dahil hindi po pwede na may naiiwan na kahit kapirasong dumi lang dyan mga bossing kasi babakat yon sa tint natin mga bossing. Kaya naman after natin maglinis mga bossing, ito na yung video natin kung paano tayo magsalpak ng tint sa mga door glass. Sabi nga ng iba parang madali lang kung titingnan mo, pero talagang masela ng trabahong ito mga bossing. So after natin isalpak yon sa ilalim at sentro na natin yung magkabilang gilid pati ang ibabaw. Ahagurin na natin yan ng squeegee rubber mga bossing para matanggal na yung mga bubbles na naiiwan dyan sa tint natin. Baka curious lang din kayo mga bossing kung ano ba yung ini-spray namin dyan sa window kapag nag-i-install kami ng tint. Tubig lang po yun mga bossing na hinaluan natin ng shampoo. Ang purpose lang naman nun mga bossing para maipwesto natin ng maayos yung pinatter natin kapag ini-install na natin ito sa mga window or glass. Dahil kapag hindi ho natin kasi yan binasa mga bossing ng tubig na may shampoo, hindi ho natin yan agad maipipwesto sa tamang pwesto kasi didikit po kaagad yan sa salamin. Dahil po kasi yung tint natin mga bossing may adhesive na po nakasama yan or may pandikit na po yan. So parang nagkakabit lang din tayo ng sticker mga bossing kung familiar kayo o nakakita na kayo na nag-i-install ng sticker. Parang ganun lang din yan mga bossing, kaso nga lang ibang usapan na kapag tint na ang kinakabit. Kasi kapag tint po mga bossing talagang sobrang maselan po itong trabahong ito. At ngayon naman mga bossing, pupunta na tayo sa pag-install natin ng tint sa windshield ng mga sasakyan. Ito yung part na pinaka-challenging mga bossing. Kung napansin nyo itong nilalatag kong ito nga pala yung water absorber mga bossing. Para masiguro nating safety ang ating i-install na tint pati na rin ang unit na ating lalagyan. Inaagapan natin dito mga bossing na hindi natin masira yung mga electrical or wirings. Pati na rin po yung mga fuse o mahalagang pyesa na nakakabit dyan sa ilalim ng dashboard mga bossing. Especially mga bossing yung ECU mga bossing. Yan talaga ang pinaka-iniingat-ingatan natin mga bossing na huwag matutuluan ng mga tubig o mababasa. Hindi ko nagagawing technical ang pagpapaliwanag pero alam naman natin na ang ECU ay napaka-importante niyan. Kaya naman sobrang ingat natin sa bagay na yan mga bossing. Ang pinupunto ko lang dito mga bossing ay makasisiguro kayo na safety rin ang mga sasakyan nyo kapag kami ang gagawa. At tulad nga ng nakita nyo kanina mga bossing, nag-i-spray na tayo ulit dyan ng tubig na may shampoo. At syempre lilinisin na natin yung windshield mga bossing para makasigurong malinis ang ating pagkaka-install. Tulad nga ng kanina, after natin linisin yan mga bossing, gagamitan pa natin yan ng squeegee rubber para makasiguro tayo na tangay lahat ng dumi na nakakapit yan sa salamin. Okay, fast forward muna tayo ng konti kasi parang paulit-ulit na yung sinasabi ko. So ganun pa rin mga bossing, same procedure after namin maglinis ng salamin at magre-ready na kami para magsalpak ng tint sa windshield. Dito naman kailangan maingat pa rin tayo mga bossing sa pagtanggal ng plastic cover ng tint. So sa pagtanggal pa lang ng plastic cover mga bossing, kailangan hindi ito magusot kasi napakaselan po ng film ng tint. Habang tinatanggal pa rin yung plastic cover ng tint, binabasa pa rin natin to ng konti mga bossing. Para kapag isasalpak na natin siya sa windshield mga bossing, hindi siya malagkit at maipwesto natin siya sa tamang pwesto. At dito sa windshield mga bossing, mas mainam talaga na dalawang tao magsasalpak ng tint.
para maiwasan natin dito yung mga sabit-sabit sa mga sidings or iba pang matatamaan ng tint. Para na rin maiwasan natin yung mga dumi na makakaapekto sa ating tint mga bossing. Lagi nga rin pala kami nagsasarado ng pinto ng sasakyan mga bossing kapag nag-i-install kami ng tint. Kasi iniiwasan namin dyan mga bossing yung mga alikabok na papasok. Nakaka-apekto po yun sa pag-install namin ng tint. Kasi kahit anong linis mo ng salamin dyan, kung magkakabit ka ng tint tapos bukas yung mga pinto, Diyos ko po, magkakaroon pa rin ng dumi ang i-install nating tint dyan kasi nga papasok yung mga alikabok. So yun yung pinaka-iniiwasan namin mga boss. At syempre sa paghagod natin ng tint mga bossing, talagang hinahagod natin ng maigi yan. 2 beses namin yung binabalikan ng hagod, minsan 3 pa para pigang-piga talaga yung tint at walang maiwan ng mga tubig-tubig. At eto na nga, tinatanggal ko na rin ang nilagay natin dyan na water absorber mga bossing. Sobrang laking tulong talaga ng water absorber na ito mga bossing. Kasi ganito karami yung mga nakukuha niyang tubig na dapat tutulo doon sa ilalim ng dashboard mga bossing ha. Kaya naman mga bossing, piniga ko na talaga to ng gusto para makita niyo kung gaano ba karami ang tubig na kanyang na-absorb. So ayun mga bossing no, imagine niyo na lang po kapag tumulo yung mga tubig na yan doon sa dashboard. 'Di ba mga bossing? Kaya naman sa lahat ng mga unit ng mga sasakyan, lagi naming bahon itong water absorber na ito kasi ito talaga yung purpose niya. Para na rin ito sa ikapapanatag nyo sa inyong mga unit mga bossing. After nga ng installation namin ng tint mga bossing, ginagamitan namin ito ulit ng heat gun blower para masigurong pulido at makapit ang in-install nating tint. At higit sa lahat mga bossing, yung mga tira-tirang tubig-tubig pa na nandyan ay matutuyo natin ng heat gun blower. After nga natin ma-blower mga bossing, ito na yung finished project natin. So ganito kaganda mga bossing. Sayang nga lang hindi natin na-videoan yung inside view kasi nagmamadali yung client natin at may appointment pa daw sila. Naiintindihan natin yun, kaya naman thank you so much sa client natin dahil sa atin pinagkatiwala ang kanyang napakagandang unit. Kaya naman narito pa ang isa nating project mga bossing. So shoutout sa may-ari nito, solid suki na rin natin since day 1. Marami-rami na rin sa mga kaibigan ni bossing na nirepair niya sa atin para magpa-install ng tint sa kanilang mga sasakyan. So thank you so much bossing sa napaka-solid at tiwala at suporta. Kaya naman sa lahat ng mga naging client namin, baka pwedeng pa-comment naman mga bossing kung okay pa ba ang mga tint nyo. At ito na nga ang after ng car tint installation natin mga bossing no. So ganyan kaganda yung finish project natin mga boss. Ang brand nga pala nito mga bossing ay Solrex Premium Carbon Tint. Ito rin yung bestseller brand natin mga bossing bukod sa presyong pangmasa at syempre high quality tint pa. Promise hindi kayo magsisisi dahil pang matagalan na rin ang tint na ito mga bossing. Ang color combination nga pala nito mga bossing ay super black all side and back tapos medium black naman po sa windshield natin. So tara silipin natin loob. So ito po yung inside view ng super black natin mga bossing no. Itong 4 doors hanggang sa may likod po. Super black po ang nilagay natin dyan mga bossing. Dito naman sa windshield mga bossing, naglagay tayo ng medium black. So ito talaga yung the best na kulay para sa windshield mga bossing. Para na rin hindi kayo mahirapan sa gabi kapag magdadrive kayo. At kung napapansin niyo mga bossing, naglagay ako dyan ng visor tint na medium black din. Bali, ang ginawa ko nga pala dyan mga bossing is nilagay ko muna yung full medium tsaka ko nilagyan ng visor tint. So free lang po yung visor tint namin mga bossing kung sa amin kayo magpapatint. Dagdag tulong din ito mga bossing pangsalag sa sinag ng araw o kaya sa mga nakakasilaw na ilaw sa gabi. Okay, para klaro nyo makita mga bossing, ito yung sample picture ng gawa natin. So ayan mga bossing no, full medium black ang nilagay natin dyan tsaka tayo naglagay ng visor tint. Ito naman yung outside view mga bossing, hindi nyo mapapansin na may visor tint siya kasi nauna na natin nilagay yung full medium tint. So ganyan siya kaganda sa outside view. At ito nga rin pala yung unang sasakyan ni bossing na pinatint niya sa atin bago ang kanyang BMW. So again, thank you so much bossing sa napaka-solid at tiwala at suporta. At congrats sa bagong alaga mo bossing, gwapong-gwapo na ang kanyang bagong tint. Kaya naman sa lahat ng mga gusto magpatint dyan mga bossing, ito po yung mga available shade natin. Super black, medium black, light black, clear blue, clear green. Meron din tayo ditong magic dark, magic medium, magic light, at marami pa tayong mga available na kulay ng mga tint mga bossing. So mag-message lang kayo sa akin para mapag-usapan natin yan. At ito rin pala yung mga bestseller brand natin mga bossing at available sa atin. Meron tayong Solrex Ceramic Tint mga bossing, Solrex Premium Carbon Tint na ating bestseller. Meron din tayong 3M tint mga bossing, legit made in US. At meron din tayong Platinum tint, made in US din yan mga bossing. At ito nga pala yung price list namin mga bossing. Meron tayo ditong Solrex Premium Carbon Tint. At meron din tayong Solrex Ceramic Tint. At available po ang lahat ng brand natin mga bossing, yung 3M at Platinum. So mag-message lang kayo sa amin mga bossing para masendan namin kayo ng complete price list at complete details po mga bossing ko. At maraming salamat po sa lahat ng mga naniniwala at patuloy na sumusuporta sa Home Service Tint. Maraming salamat sa inyo mga bossing. Can we skip to the good part?
gone far, 'cause I thought it'd be today. I napped on campus and I smoked at dances, but it didn't feel so great. If you put this scene on a movie screen, is it called a happy end? If the word gets me where I'm supposed to be, will I know I've made it then? It's so hard. So can we skip to the good part? At sa iyo naman na nanonood, bossing, baka hindi ka pa naka-like and follow sa ating Facebook page. Baka pwedeng pa-follow naman, bossing, at pa-share na rin. Maraming salamat po sa inyo, mga bossing.